Nakakatuwa namang mamiwas ngayon at gawa ng napakasibad talaga ng isda lalo na kapag ang pain mo ay hipon. Abay, sino baga naman ang matanggi pa ay hipon na yun? So yun na nga guys, for today's video ay natuloy din ang pagpapataw. Matagal ko na nga pala itong inabalak na magpataw nga, kaso nga hindi lagi natutuloy at gawa ng wala kasi ako makuhaan ng hipon. Minsan nga may hipon naman na pamain, kaya nga lang ayan ang lalaki, hindi naman pwede yun sa pataw. At saka tinataon ko rin kasi kapag low tide, mas maganda kasi magpataw kapag low tide at walang agos para hindi nadadala yung pataw. Nga pala sa mga hindi po nakakaalam kung ano baga yung pataw, ang pataw po ay para din niyang hapin, maikli nga lang ang nylon, tapos hindi mo siya bantayan. Kumbaga itinutubog lang siya sa tubig, iiwanan mo lang siya. Tapos hihintayin mo lang kapag lumubog yung o gumagalaw yung styrofoam, ibig sabihin may sibad yun. Tulad nga niyan, ayan yung isang styrofoam ay gumagalaw na nga, ayan o, may huli na siya. At yung iba nga ay umuusad din pero yun ay gawa lang ng agos. Kaya mas maganda talaga kapag magpapataw ka ay walang agos o yung kwartuhin ng buwan or kapag ganitong low tide. Pero ngayon nga ay may kaunting agos pa rin kasi humihibas pa. Yung tinutukoy ko pong kwartuhin ng buwan, ang tubig noon ay tataib lang siya ng konti tapos ihibas na rin. Kumbaga hindi masyadong magalaw yung tubig sa ilog. Bali ito nga palang unang isda na nahuli namin ay pulahan nga pala ang tawag namin dito. Pulahan pero hindi talaga siya kulay pula. Trip lang namin, bakit baga? Marami nga pala niyan dito sa ilog. Lalo na kapag nag-high tide at pauli-uli nga yan doon sa silong ng aking kubo. Tapos ayan nga, ako'y ngirit na ngirit dyan at gawa ng sibad na naman doon sa aking isang pataw. Medyo mahirap nga lang pala sagwanan aring aming bangka at gawa ng mabigat at saka ang sagabal din ng timon at LSC. Maganda sana kapag magpapataw ka, ang sakyan mo yung maliit na bangka. Yung bagang talagang disagwan lang at walang makina para magaan. Mabilis mong mapupuntahan kapag may sibad. Hindi tulad nga kapag ganaring bangka ang sakay mo at yan ang hirap tapos paghabulin ka pa ng styrofoam ay tuwang-tuwa naman yung aking sakay na si Yasi ay hindi alam ako'y ngalay na sa kakasagwan. Yan ang sakit sa braso. Oh, diba? Pati ba naman sound effect ay talagang voice over na laang din at hindi ko alam ang title. Bali nakakatuwa nga pala ngayon magpataw kasi napakasibad. Pero dapat nga ay mabilis kang kumilos at mapupuntahan mo agad yung sibad kasi nakakatakas yung iba. 7 piraso nga pala yung ginawa kong pataw pero 5 nga lang yung ginagamit ko at gawa ng kapag sobrang dami ako'y nahihirapan na maghabol. Ay ako pa naman ako'y naghahabol. Gusto ko ako yung inahabol. Hey, kakirihan na naman ang inuna. Ito nga palang pangalawang isda na nahuli namin ay talakitok ang tawag nito sa amin at kinagat ko na nga pala yung nylon at gawa ng lunok yung biwas, yan ang hirap tanggalin. Habang ako nga pala ay nagpapataw, si Johan naman ay nangahapid nga doon sa may balsa at may nahuli na nga rin pala siyang isang pulahan. At ito nga palang sunod na nahuli namin ay uri siya ng lapo na kung tawagin din sa amin ay luba. Tapos may nahuli ulit kami isang pampulahan. Kadalasan nga pala sa mga nahuhuli namin ay talagang lunok lagi ang biwas kaya naman ipinapatid ko na nga lang. Ang hasol kasi kapag ganito nga lunok at yan ang tagal tanggalin, sayang sa oras. Nainip na nga pala si Johan sa panghapin at sumakay na nga rin siya din sa bangka at dito daw marami ang sibad. Siya na nga lang daw magbabantay ng cellphone ko para daw hindi na ako pabalik-balik magpi-play at mag-i-stop ng video. Yung cellphone ko nga pala ay nakalagay sa tripod at tinali ko sa tarik para hindi malaglag. At gawa nung nakaraan, pinatong ko lang basta sa bangka ay tapos kumibang yung bangka ay naku muntik na talaga malaglag. Maganda nga pala magpataw ngayon at gawa ng hindi masyadong mainit kaya nga lang ay naambon. Yan ang hirap magsagwan habang nakapayong. So yun na nga at nakahuli nga pala kami ngayon na isdang talingan. Pag mga hapin ka nga din sa ilog ay kadalasang ganyang klase ng isda ang mahuhuli mo rito. Naalala ko tuloy nung bata pa ako at lagi nga ako nangahapin din sa ilog ay puro ganyan ang lagi kong nahuhuli. Tapos nakasakay pa ako noon sa balsa habang nangahapin sa gitna ng ilog. Ganun lagi ang gawain namin dito ng mga bata pa kami at talaga namang lagi kaming maghapunan sa ilog. May kanya-kanya kaming balsa. Pagkakatanda ko noon, ako lang ang babae dito na talagang walang tahan sa bahay. Lagi nasa layasan. Pag wala sa ilog, nasa dagat. Pag wala sa dagat, nasa palaisdaan. Pag wala sa palaisdaan, nasa lalauhan. Hindi pa kasi uso nun ang cellphone at saka nakaka-boring din kasi kapag nasa bahay ka laang. Kadalasan nga pala kapag ganaring nagpapataw kami, ang target talaga naming mahuli dito ay lapo o yung sigapo kung tawagin din sa amin. Kasi yun ay mahal. Uy, sana all mahal. Dito nga sa amin ay may bumibili noon at nilalagyan nga nila sa palaisdaan kasi karamihan sa mga palaisdaan din ay mga laman ay lapo. Pinapalaki nila yon doon kaya kahit maliit lang ang mahuli mo ay mabebenta yun. Nga pala shoutout sa magjowang ari, ayan ang ganda ng panunood nila sa akin ay pareho pa nakahalumbaba. Ito ang tuwa din naman ay kapag nakikita akong hirapan kakahabol doon sa pataw. Nakahuli nga pala ulit kami ng pulahan at ang sabi nga pala sa akin ni Papa ay buhayin ko daw at yan daw ay binibili rin ng buhay at inaalagaan din daw yan sa palaisdaan. Marami nga palang bangka ang dumadaan at gawa ng galing nga pala sila sa pag-harvest ng palaisdaan. Tapos yung iba ay galing naman sa pangingisda sa dagat kaya naman ay medyo kabog na nga at madalang na ang sibad. Kanina pa nga pala kami nagpapataw ay ngayon lang kami nakahuli ng sigapo. Medyo madalang na kasi ang sigapo dito at gawa ng palagi may nagpapataw dito at sigapo talaga ang hinahunting nila. Tapos medyo pang asar nga at gawa ng pagbigwas ko ay nadala yung nylon pang asar, huli sana. Parang mas marami pa yung nakakatakas kaysa sa nahuhuli namin ay. Tapos ayun nga at nakahuli ulit kami ng sigapo. Aba,
Aba, may pagmeryenda na kami ni Johan. Kaso nga inapalakas yung bigwas ko at tumagos nga yung nylon sa daliri ko. Nasugat. Kaya na may naisipan ko nga gumamit ng gloves. Oo nga naman, may gloves nga naman. Bakit hindi nagagloves? Kaso nga baligtad din naman yung gamit, yung walang gloves ang inapanghawak sa isda. Napakasibad nga pala ng mga talakitok at kakababa ko pala ang pataw ay talaga namang inahatak agad. Kaso nga lang ay hindi rin naman agad nahuhuli. At kapag ganito nga ang sibad, yung bagayanong ligalig ay matik na talakitok yan. At kapag sumibad nga yan ay talaga namang kung saan saan nahatakin ng iyong pataw. Karamihan nga pala sa mga nahuli namin ay puro talakitok at masarap nga pala itong sinigang. Lalo na kapag alahukan mo ng kangkong na galing sa kapitbahay, naku, swabe. So bale, ito na nga pala yung mga nahuli namin, 2 sigapo at saka 3 pulahan. Yung ibang pulahan nga pala hindi namin nabuhay, hindi kasi namin alam na binibili pala yun ng buhay. Pero nabibili din naman yun kahit patay sa palengke. Kaso nga lang ay dadalhin pa namin sa bayan o ay di magagasolina pa, ay di yung abintahin ay pupunta laang sa pambili ng gasolina. Ay mabuti pang iulam na laang yan. Ito kasi mga nahuli namin buhay ay di nila ang yan sa kapitbahay namin ibinebenta. At yung nabentahan nga pala namin sa mga buhay na nahuli namin ay 160 o di ba may pang-load na, may pang-ulam pa. Binigay ko na nga lang pala kay Johan yung 60. Akin na lang yung 100 at load ko. So yun lang, bye-bye.